Okay po, ito na, special request ito na training for maliit na tutorial lang tungkol sa opulence currency. So basically, andito kayo sa dashboard. So kung gusto nyong bibili ng opulence currency, andito kayo, just click on shopping. Shop now. Shop now. Kikita nyo tuloy yung ano ko dyan. Then click on opulence currency. Tapos dito, let's say, bili tayong $1. $1. Kasi ano lang yan. $1 add to cart, right? One currency is $1. So it's dollar for dollar, walang bawas. So it's added to cart successfully. Go to checkout. So dito, pagdating dito, ayan, $1.13 kasi dito sa Canada, we pay tax, right? Everything we buy, kahit na anong bibilhin namin dito, may tax. So we have, may tax dito sa amin. Pero sa inyo, international, walang tax yun. Kami lang dito sa Canada. So kung $1, $1 lang din ang ibabayad ninyo. So dito, mayroon kayong option. Pwede nyo gamitin yung card on file para bibili ng currency, or pwede nyo rin gamitin yung inyong e-wallet. Kung may pera kayo sa e-wallet, pwede nyo yung gamitin, ibili ng currency. In this case, I would say use my e-wallet, right? I don't really want to use it, but it says here, ito ang matcha-charge sa e-wallet ko. So after that, finalize na yan. Check. And then, that's done. So once, kung pag natapos ko na yan, kung ayaw ko nang gamitin yung e-wallet because I don't like using my e-wallet, I just use the card, yung card na nasa file. So I'll remove that. So tanggalin nyo yan. Okay? Kasi yung card na yan, ginagamit ko yan sa lahat. So ito ngayon ang magiging bayad supposed to be. So nandiyan na yan. So, ganyan lang po yung pagbili ng opulence currency. Now, pag-usapan naman natin, paano natin yan i-transfer sa i-move around. So, babalik po ako sa dashboard ko. Ito po sa dashboard, or I can click actually here. Manage payment. So, under financial, pwede po kayo dito, transfer opulence currency. Right? So, click yung transfer. Pagdating po dito, pwedeng let's say, nandyan na yung opulence currency nyo. Kung bumili ako, nakalagay na dapat yun dyan, yung pera, but I have opulence currency there already. So, maglagay kayo ng amount dito, kung magkano ang ita-transfer ninyo. At saka now, ilagay dito yung username lang po, username. Hindi na kailangan ng pangalang tao, basta username, and then click opulence transfer. So, ang mangyayari po niyan, nandoon na po yan sa opulence account ninyo. Ngayon, ipakita ko lang sa inyo kung nasaan yung opulence account. So, opulence currency. Nandito po lahat ng transaction ko ng opulence currency. So, basically, gusto ko malaman kung paano mag-work ang opulence currency, so I play around with it. Bumili ako ng $50. So, $50 na opulence currency, nag-stay yan. So, ang ginawa ko niyan, tin-transfer ko sa isang account na nito. That's also account ko rin yan. So, kasi mayroon akong in-order, ginamit ko yung opulence currency to pay for the shipping. Yun sa order na yon. Ngayon, yung may transfer dito, as you can see, i-transfer yung $400 na deposit dito sa opulence currency. Ginagawa namin yan dahil actually galing kay Dalia. So, we're gonna manage that account to launch another family. So, kagabi bumili ako ng so ito naman so basically this is nakita yung mga transaction ko, pero nandito yung yung $97 halimbawa. Mas maganda kasi gagamit sana ako ng blank na account because I have a VIP account as well. Hindi ko na lang ginagamit yan para makikita talaga yung transaction dito. Right? So, ganun lang po kasimple.
Tapos automatic matatanggap na kaagad yan kung kanino nyo transfer yung pera na yan. Okay? So maraming mapaggamitan yan. Makakasave kayo ng yung mga bank charges dahil dito sa Opulence Currency. Kaya yun ang maganda. Magandang-maganda. Kasi yung pera nyo sa e-wallet, hindi nyo pwedeng i-transfer yan kung kani-kanino. Hindi mo transfer nyo lang yan, may deposit nyo lang yan sa account ninyo kung na-set up na yung IP out ninyo na diretso sa bangko ninyo. Pero hindi niya matatransfer, move around. Pero ang Opulence Currency, ma-move around yan within sa company lang, not anywhere else. Yan lang po, tama na. Sana maintindihan at sana maliwanag yung paliwanag ko. Ano ba yun? Parang nagdubli-dubli yata. But anyways, yes, that's it. So until next time, kung meron pang ibang tanong, I can do this. This is actually my first trial of doing this. So I did this on. So Lori, thank you for challenging me to do this. Okay, bye-bye.